parang I feel na they don't deserve him. Sa parang, sandali kaya lang may nagagawa siya eh. Laruang aso ni Bungit na si Chucky Claire Castro. Nilabasan na po ng sumon ng Batangas Regional Trial Court. Tungkol po ito sa isinampang kaso na libel case ni Leandro Leviste laban po dito sa atakdog ni Bangag. 110 million ang hinihingi po na danyos ng naturang kongresista dahil sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon ng tagapagsinungaling ng Palacio de Polvoron na si Chucky Claire. Yari ka, Chucky Claire, kung hindi mo babayaran yung 110 million pag matalo ka sa kaso, paniguradong kulong na ang laruan ni Bangag. Pero marami pong pera si Bangag, malita-malita, maning-mani lang ho ito. Pero ito na nga po, naglabas po ng sumo na itong Batangas Regional Trial Court. Meron din pong isiniwalat si Leandro Leviste na umano'y binubusalan siya at gusto siyang paalisin ng bansa at pag-abrodin na lamang ng Marcos admin para tumigil umano sa pagsasalita patungkol po sa maanumalyang flood control ng Bangag admin na hanggang ngayon nililito pa rin ang taong bayan kung sino ang mastermind. Alam na po natin yung dumudugo yung witpacks ang mastermind eh. Robin Padilla, binira itong kamukha din ni Cookie na si Llamas kamas. Abay, pangit daw si Llamas. Kapintas-pintas naman talaga itong mukha na to, hinayupak na ito eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan rin po ninyo ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Grabe ho talaga itong mga dilawan, no? Pareho na po sila ng takbo ng utak ng mga pulawan na nung una, akala natin yung magkalaban na yan, yung kulay na yan, yung pala kasing hutan pala ang mga animal, no? Pansin ko lang, yung mga galit sa mga Duterte ang swaswangit, no? Tingnan mo si Chucky Claire at saka si Llamas. Parang pinagbiyak naman sanas. Ang swangit! Unahin po muna natin itong paglabas po ng Regional Trial Court ng Sumon. Laban po dito kay Chucky Claire. Pero bago po natin ipalabas po yan, pakinggan po muna natin. Kasi itong si Leandro Leviste, meron po siyang mga tinatama, no? Na mga mali-maling balita na isiniwalat ni Chucky Claire. Kaya nga, nagkaroon ngayon ng kaso itong si Chucky Claire. Pakinggan po muna natin si Idol Leandro Leviste patungkol po dyan. Maraming maling impormasyon ang kumakalat ngayon at nais ko itong ginawin. Wala akong nakuha kahit piso mula sa gobyerno, kaya wala akong ghost projects. Ang mga kontratang nakuha ng mga kumpanya ko ay mga permits para sa private investments gamit ang sarili kong puhunan sa sarili kong lupa. Hindi totoo, may 24B na multa ang Solar Philippines. Ang sulat tungkol dito ay ipinadala sa SPNEC, ang kumpanyang ibinenta ko sa Meralco. Wala rin provisyon ang nagsasaad ng 24B na multa sa SPNEC at wala rin itong nakuha ang pondo mula sa gobyerno. Wala rin akong binentang prangkisa. Ang kumpanyang naibenta ko sa Meralco ay wala namang prangkisa. At ang kumpanyang may prangkisa ay hindi ko naman ibinenta. Kaya ako nagsampa ng libel case kay Claire Castro dahil sa pagpapakalat niya ng fake news. Hindi rin totoo na 2% lang ang na-deliver ko sa mga proyekto. Si PBBM mismo ang nag-groundbreaking sa aking 3,500 megawatt project, ang pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas at pinakamalaking foreign investment sa bansa noong 2025. Ang mga proyektong ito ay may malaking ambag sa supply ng kuryente sa Pilipinas. Ang kakulangan ng supply ng kuryente ay dahil sa hirap sa pagkuha ng permits at ang di umano'y panggigipit sa mga negosyante. Exactly. At handa ako para sa mga mas malalim na diskusyon tungkol sa mga problema ng power industry ng Pilipinas. Malinaw na ang mga isyong ito ay panglilihis sa mga tunay na issue. Alam din nating malaki ang budget ng mga kalaban para magbayad ng media at trolls. Correct. Pero hindi tayo matitinag sa ating mga ipinaglalaban. 100% pabor ako sa transparency at sa pagsasapubliko ng mga assets at campaign donors ng bawat kongresista para matiyak na walang nagpapayaman sa kanilang posisyon. Mabuhay si Leandro Leviste kasi nililito ng ni Chucky Claire itong mga balita, itong mga impormasyon laban po dito kay Leandro Leviste. Kasi ang hangarin naman kasi yan, kaya nililito para masira yung kredibilidad ni Leandro Leviste at madama yung Cabral Files. Ang nakakalungkot nga ho, dahil yung Cabral Files napunta na po sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa po pinag-usapan ng tudo. Yan ang nakakalungkot. Hindi nagkaroon ng interes itong si Panfilo Lacson na tabla rin po bayad ng mga buhaya, bayad ni Tambaluslos. Kaya tama po itong ginawa po ni Leandro Leviste na sampahan po ng libel case itong si Chucky Claire. Na ngayon nga ho, no, nakala siguro si Chucky Claire ay hindi seryoso si Leandro Leviste, naglabas na po ng summon itong itong Regional Trial Court ng Batangas. Ayan po ayan po yung summon. So, Regional Trial Court, Branch 11, Balayan, Batangas, no? Leandro Leviste Ligarda versus Clarissa pala yung hinayupak, no? Clarissa Castro. Si Chang, Chinese ka palang buang ka. Chinese
si Claire Castro, bakit anti-China ang buang? Eh, yan tayo eh. Oh, Chinese, hindi natin alam kung anong pangalan. Pangalan ba to ng kanyang asawa? Asawa niya Chinese? Oh, si Chang man. Chang, buang Chang. Huli ka ngayon, oh. So ano ito? Ako hindi man ako interesado sa buhay ni Chucky Claire, iba ho, kasi wala namang kwentang tao talaga yan, puro mga fake news. Pero ang tanong ko dito, mukhang mapa-research po tayong lahat dito, mga kabisdak, no? Kasi na-discover natin dahil po sa mga kaso niya ngayon na kinakaharap, no? Sinampa ni Leandro Levisti, lumabas, nalaman natin yung totoong pangalan. O ito na kayo, mga bubonistang tanganista ni Baki, ni Bangag, anak ng Kagwang, eh may lahing Chinese din pala itong animal, no? Ano to Chinese? Si Clarissa Angeles Castro, si Chang. Ano to, pangalan ng kanyang asawa? Asawa na ba si Castro? O pangalan po talaga, apelido po talaga ito. Apelido ng asawa niya o apelido ng tatay niya. Again, wala akong interes sa buhay ni Castro kasi wala rin kwentang buhay niyan. Ito na po naglabas na po ng order summon, Raffold, to this court on January 28, 2026 is a verified complaint filed by Plaintiff Leandro Antonio Ligarda Levisti through his counsel against defendant Clarissa Angeles Castro si Chang for damage under Article 33 of the Civil Code. Civil Code that after due trial, he be awarded 100 million pesos as a moral damage, plus 10 million as exemplary damage, plus 1 million as attorney fees and the cost of suit. So, ano to? Sweet, tama? So, ano to? 111 million ang babayaran ni Castro pag natalo ang hinayupak. Pag natalo, kung walang pambayad, kulong ang buwan. Ay, may malita man yan. Hindi yan pabayaan ng sweetheart niya. The court gives due course to the complaint. The branch clerk of court is ordered to issue summons in accordance with existing rules, considering the defender's office address is at second floor of the new executive building, Malacanang compound. So sa Malacanang po pinadala ho ito. Jose P. Laurel, Street, San Miguel, Manila, as alleged in the complaint, he is directed to apply the guidelines laid down in OCA circular number. Ayan na ho yan. Let request to serve court process be sent to the office of the clerk of court, Regional Trial Court of Manila, which has jurisdiction over the address of the defendant at the second floor of the new executive building, Malacanang, San Miguel, Manila. So ayan na po. So lumalabas, 100 milyong kaso ang isinampa ni Leandro Levisti laban po dito kay Chucky Claire. Iyak. Pero magsasampa pa daw muli si Leandro Levisti ng another 100 million. So 100 million ulit. So 200 million na, aray ka. So ito na, yung pambansang fake news maker, yung pambansang sinungaling, ay mukhang mauna pang makulong sa mga kurakot. Sa mga mastermind ng flood control, no? Mas mauna pang makulong si Castro. Sana hindi ka nabutin ng February 14, Valentine's Day. Pag nahatulang guilty si Castro, bagsak ang kanyang kredibilidad sa pagsasalita in behalf of Palacio de Polvoron. So yung kredibilidad niya ay hindi na papaniwalaan pa ng taong bayan ang kanyang mga sasabihin na lumalabas sa bunganga niya. Kasi ito libel case man ito dahil sa pagpapakalat ng fake news. Na kahit, ang kamalas na kasi nasa palasyo siya. Pati yung pagbablog niya, madadamay na rin, wala na rin maniniwala sa kanya. In short, budol-budol ang datingan niya. Panluloko sa kapwa Pilipino. Kaya pag makonvict ka, anak kang kagwang ka. Pag matalo ka sa kaso, magmulta ka man. Pag hindi ka magmulta, paniguradong kulong ka man. Amagay. Ito, meron pa pong ibang isiniwala si Leandro Levisti. Abangan natin, no? Pag mahatulan pong guilty itong si Castro, magpalitso na naman ako. May siniwala si Leandro Levisti na di umano'y gusto siyang paabrudin, busalayan ng Marcos admin para manahimik sa flood control issue. Ito po, sabi po sa news ng Bilyonaryo, Batangas Representative Leandro Levisti on Friday accused the Marcos administration as asking him to leave the country and stop disclosing the supposed evidence he had gathered linking government official to the allegedly anomalous infrastructure projects of the Department Works in Highways. Ako, naniniwala ako dyan . Sa dami-dami pong sinasagasaan
ni Kong Leandro Libeste, hindi po malayo na totoo po itong nangyayari po ngayon na binubusalan siya. Umalis ka na lang sa abroad. Baka inoperan pa ho ito ng malita-malita. Ang problema niyan, may prinsipyo man itong si Leandro Libeste, malamang sa malamang, no? Hindi po yan papayag na busalan si Leandro. Bagkus, isiniwalat niya na siya ay inalok na lumayas ka. No? Lumayas ka sa Pilipinas, ito malita. Kamalas nila kasi bilyonaryo man ang batang ito. Isiniwalat po yan ni Leandro. Ito po yung eksaktong statement niya. Sabi po diyan ni Leandro Libeste, sinagot din naman ni Chucky Claire. No? Nilabasan na ng sumo ng hinayopak. Ang sabi po ni Leandro Libeste, I asked for the travel authority upon the request of representatives of the administration who asked that I go abroad and stop releasing evidence linking government official to anomalous DPWH project. Hindi, no? Gawin talaga lahat ng mga kababuhaya para hindi na sila madadali, no? Ni Leandro Libeste. Pero sinagot po yan ni Chucky Claire. Tingnan mo, ang sabi ni Chucky Claire, hindi namin binibigyang halaga ang pahayag na walang kabuluhan. Ayan, kabuluhan. Sayang daw ang oras. Kung walang kabuluhan, bakit ka sumagot? Bakit may statement ka? Dapat ang comment mo, no comment. Sinagot mo na rin yun. Sabi mo, sayang ang oras. May kabuluhan, may katotohanan. Sabi ni Leandro, di ba, merong mga detreat sa buhay niya. Siguro inoperan ito ng mga buhaya. Dapat siguro pangalanan ni Leandro Libeste. Itong mga congressman ni Bangag na lumapit sa kanya na tumahimik ka na lang, mag-abroad ka na. Itigil mo na yung mga expose mo laban sa mga buhaya. Baka gano'n ang punto. Pero the point is, magpapatinag kaya itong si Leandro, patapang ng patapang sa nakikita ko. Tingnan mo si Claire, talagang kinasuhan niya. Kaya ang oras mo, Chucky Claire, ibohos mo. Ibohos mo sa Batangas Regional Trial Court. Makakaganti na rin ho kami, animal. Araw-araw mo pinulutan. Si Vice President Inday Sara, araw-araw mo ginagago ang mga Duterte, pero hito ngayon, haharap ka sa matinding pagsubok. Mag-iingat ka, Chucky Claire. Pag natalo ka, kasi traidor pa naman yung amo mo, traidor pa naman yung kakampi mo, si Bake at si Bangag, dahil alam namin na traidor, marami na pong nabiktima sa katraidoran niya. Pastor Quiboloy, former President Duterte, trinaidor niya. Marami siyang trinaidor na kakampi. Bong Revilla, trinaidor niya. Kaya mag-ingat ka, Chucky Claire. Baka ikaw ang susunod na tatraidorin ni Bongbong Marcos at ni Bake. Dahil ganun po talaga sila. Pag hindi ka na kapakipakinabang, matik, iiwanan ka, itatapon ka na parang basahan. Ganun ang tatak Marcos, tatak traidor, tatak budol-budol, at tatak walang utang na loob. Lalo ka na, ibayad ka. Sa bawat putak mo, yung metro ay tumatakbo. Bawat takbo ng metro, ikaw ay kumikita. Pera ng bayan yung sinasahod mo. Milyon ang ginastos ng gobyerno sa inyo. Anak ka ng kagwang ka. Pag hindi ka mapakinabangan, pag magkaipitan, panigurado, iiwan ka sa ere ni Bangag at makukulong ka at mabubulok ka sa kulungan, Chucky Claire. Ano sa tingin nyo? Meron kayang pambayad si Chucky Claire? 111 million pesos. Pag nag-file muli, 200 million na. Magiging 222 million pesos. Saan niya kukuha nito? Saan siya kukuha ng pera? At kung may pera po siya na pambayad, maki-question talaga siya. Saan ka kumuha ng 110 million? Yan ang napakalaking katanungan. Magkano lang ba ang sahod mo bilang spokesperson? Di malalantad lalo ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya ako sa'yo, Chucky Claire, lumuhod ka sa lupa. Baka sakali, no? Magmanikluhod ka. Kaya Leandro Libeste, baka sakali, ay maawa sa'yo. At iurong yung kaso. Pero Leandro Libeste, huwag mong iurong yan. Ituloy mo yan, bigyan mo yan ng matinding leksyon. Kasi harap-harapan niya nagpapakalat ng fake news. Itong mga dilawan, kagaya ni Chucky Claire, kagaya ni Llamas, magkamukha ho sila. Parang pinagbiyak naman sanas na sa labas maayos, sa loob bulok. Kaso nga lang si Llamas, bulok na nga sa loob, bulok pa sa labas. Kaya napintasan po siya ni Senator Idol Robin Padilla. Paano po hindi siya mapipintasan? Pati po yung si Mariel, no, nananahimik lang naman. Naglabas lang naman ng pahayag patungkol po sa kanyang asawang senador, ay dinamay nila, binabanata nila. Kaya yung swangit nakatikim kay Idol Robin Padilla. Tingnan mo, pakinggan natin. Ito po yung pahayag ni Mariel, no? Hindi ko alam kung saang interview po ito. Tapos agad po sinagot ng mga dilawan pinklawan. Ngayon, napupuno si Idol Robin Padilla, kaya nakapintas sa kanila. Narito, pakinggan natin. Parang I feel na they don't deserve him. Sa parang, sandali, kaya lang may nagagawa siya eh. Alam mo yon, may napapaganon ako. May days ako na ganon. May days ako na last na talaga to, tatapusin na lang natin to, hindi na natin to, kasi parang, or like sometimes I feel na, lalo na when they take out of context what he says, or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. Ayan, no? Alam mo yung pahayag na yan, pahayag po yan ng isang asawa na dismayado sa maraming Pilipino sa pambabas po nila kay Idol Robin Padilla.
Nilalait nila si Idol Robin Padilla, kagaya to si Llamas, ang tindi man lait yan eh. Ako naintindihan ko yung context no, konteksto ni Mariel. Parang sabi, ayaw na tatakbo si Robin Padilla dahil hindi deserve, Bisaya man yun, no? Dahil hindi deserve ng mga tao na namimintas sa kanya yung kanyang pagkasenador dahil nagtrabaho man talaga si Robin, no? Ibinigay man talaga ang lahat. At kita mo naman, hindi man niya nag-absent. Nandun yung pagiging public servant. Kasi nga, yung mga dilawan, hindi nila matanggap na nag-number 1 senador, itong si Senator Idol Robin Padilla. So ngayon, binira po ni Llamas Kamas-Kama si Idol Robin Padilla. Nasama na si Mariel Padilla. Ito, pakinggan natin. Pero hindi, Tito Ronald, madagdag ko lang doon sa caricature kasi di ba isa doon sa mga sinasuggest ni Senator Robin Hood, lagyan ng, bakit hindi na lang lagyan ng water cannon yung mga barko ng Philippine Coast Guard? Diyan muna tayo mag-umpisa, no, patungkol sa Philippine Coast Guard. Kasi grabe man lait ang animal eh. Gantihan na lang yung mga yan para maprotektahan yung mga tao natin doon sa West Philippine Sea. Pwede ba yun? Ano ba magiging impact nito pag ginawa yan? Sobrang galing talaga ng proposal ni Senator Robin Hood Padilla. I'm so impressed. Yun, ha? Sabi kasi niya, parehas naman niyang parehas namang white ships. Ibig sabihin, parehas siyang civilian, parehas siyang Coast Guard. Kaya pwede tayong magbatuhan o maglabanan sa water cannon. Medyo correct lang natin ng konti si Senator Robin Hood Padilla na pwede na sana yung gawin ng kanyang mga staff. Dahil ang Coast Guard ng China ay bahagi ng kanilang People's Liberation Army. Yan ay under the Navy ng China. Yung ating Coast Guard ay under ng DOTR. Ibig sabihin nun, yung ating Coast Guard ay civilian. Hindi yan military. Yes. Pag binomba natin ng water cannon, nakipagsagutan tayo ng water cannon sa Coast Guard ng China, military yung ating water cannon. Bobombahin tayo dyan. Tol, no? Mukhang malabo po yung malabo po yung sinasabi mo. Pag binomba natin ng water cannon, Llamas Kamas-Kamas, yung Chinese Coast Guard ay bubombahin tayo. Siguro bomba water cannon din. Kasi kahit sabihin po natin na yung Chinese Coast Guard China Coast Guard is currently the world's largest Coast Guard fleet, operating as a paramilitary force under the Central Military Commission. Known for its monster cutters and aggressive maritime garrison operations, the Chinese Coast Guard serves a primary tool for asserting China's territorial claims in the South China Sea and East China Sea. Kahit nasabihin mong military, ang tanong, ang Coast Guard ba ng China ay may mga armas? Sige nga, meron ka bang mga armas? Meron bang mga armas ang Chinese Coast Guard? Palagay ko, wala pong mga armas. May baril ba ang Chinese Coast Guard? Palagay ko wala pong baril. Yan ang nakikita ko po niyan. Kasi maritime lang naman sila eh. Nagbabantay lang sila sa teritoryo nila na sinabi nila nasa kanila. Pag sinasabi mong white ship, talagang hindi po armado, kaya nga puti eh. Kahit under siya ng military under siya ng Central Military Commission ng China, bawal pa rin po yan mag-armas. Kasi kung may armas yan, hindi sana may binaril na. Wala namang binaril, di ba? Water cannon incident lang eh. Kaya itama mo rin yung pagiging sarkasa mo, Llamas Kamas na ang swangit mo daw, sabi ni Idol Robin Padilla. Huwag mong ibahin yung function ng Coast Guard. Alam yan ng maraming Coast Guard sa buong mundo kung ano ba dapat ang tungkulin nila, kung paano po natin kilalanin sila, paano natin i-identify. Sila po ba ay mga armed forces? Sila po ba ay civilian forces? Kasi sa atin po, sa nakikita, itong mga Coast Guard, bawal na bawal po talaga yan, humawak ng baril. Wala talagang baril. Tingnan mo Llamas Kamas-Kamas. Kung sinabi mo ang Coast Guard ay pandigma, Chinese Coast Guard ay pandigma, ay sabi mo military pa rin yan, talagang bubumbahin tayo. Hindi ho sana, yung harapan ng Chinese Coast Guard, kung pandigma yan, hindi sana may mga kanyon yan, may mga basuka, may mga misil. Wala kang makikitang mga misil dyan. Llamas Kamas-Kamas. Meron kang naninag? Wala. Anong nakikita mo? Water cannon. Kung totoo yung sinabi mo na bombahin tayo, parang bomba na talaga, hindi na yung water cannon. Di sana noon pa nagbomba na. Anong pambomba? Wala ngang bomba, civilian nga rin po sila, wala silang mga armas. Same lang din po yan sa Philippine Coast Guard. Ang kaibahan lang, ang Chinese Coast Guard under Central Military Commission ng China. Ang sa atin, ang Philippine Coast Guard under DOTR. Pero same sila, wala silang mga armas na pandigma. Ang nasa harap nila ay yung water cannon na binubomba. Yun ang punto ni Senator Idol Robin Padilla, na pag bumbahin mo kami, bumbahin kayo ng water cannon, bumbahin rin po ninyo ng tubig. At bumili kayo ng malalakas na water cannon, simple lang, huwag mong palakihin yung issue. Huwag mong idaan-daan sa mga pananalita na hindi ka panipaniwala. Ang pangit mo daw eh. Di ba, Cookie? Ito yung kapatid ni Ridon sa Kongreso, no? At ang malungkot dito,
pati opinion ni Mariel ay dinadamay ho nila. Talagang below the belt na yan. Papatuloy natin konti yung sinabi ni Llamas Kamas-Kamas. Kaya pakipaliwanag lang kay Robin Hood Padilla, magkaiba yung Coast Guard ng China at yung Coast Guard ng Pilipinas. Ikalawa, sinabi rin niya kahapon na itong mga bumabanat sa China, ang tunay na pro-China. Dahil yung kanila ay papasok daw yung China sa ating teritoryo. Eh, parang nakalimutan yata ni Senator Robin Hood Padilla, no, ilang taon na, mahigit 10 taon na nakapasok sa ating teritoryo at saka ang China at nagtayo na ng mga artificial islands. At kaya nga tayo nagsampa ng kaso sa UNCLOS, sa isang international tribunal, na ikang 10 taon this year yung ating victory, ay dahil nga ayaw nila umalis sa ating teritoryo. Kaya hindi ko alam kung saan kuweba nagtatago si Senator Robin Hood Padilla nitong nakaraang 13 taon o 14 na taon. Pero paalala lang, pumasok na ang China sa ating teritoryo. Nagtayo na nga ng mga artificial islands na merong submarine fence, merong missile silos, may mall, etc. At a few months back, sabi ng China, pati daw ang Palawan ay bahagi ng kanilang teritoryo. Kaya paalala lang na dun sa correction lang ng kaunti lang naman. Koreksyonan din kita, Kalbo. ikaw naman ang layo naman ng ano mo, hindi mo naman inintindi masyado yung sinasabi ni Idol Robin Padilla. Pero bago ko po ilabas yung yung sinabi talaga ni Idol Robin Padilla, alam mo, Boplax, yung sinasabi mo, nagtayo na ng mga mall, nagtayo na ng building, nagtayo ng military session, kasalanan yan ng amo mong Panot, na ikaw ay nagiging ano ka pa, tawag yun, sekretary ka, di ba ho? Advisor ka ni Panot, pareho kayong kalbo. Ay putang ina, kung hindi po ninyo pinayagan ang China noon na makaporma sa Scarborough Shoal, na maggawa ng artificial ng isla, hindi wala tayong problema eh. Problema nyo to. Dinadala nyo ang problema ninyo. Namatay na yung amo nyo, nag-iwan pa ng problema sa bayan. Ngayon, naghuhugas kamay, kaninong kasalanan ngayon? Kayo nagsimula ng gulo, ngayon ituturo nyo ngayon na kasalanan ng mga Duterte, kasalanan ng mga pro-China ko, no? Yung panggigipit ko, no? Ng Chinese, wala namang panggigipit. Yung utak lang ninyo talaga ginagago nyo yung Pilipino. Tingnan mo, Ito po yung eksaktong payag ni Senator Idol Robin Padilla. Ayan, Ang sabi ni Idol Robin Padilla yan, kayong mga naghahanap ng gulo sa China, ang tunay na pro-China. O ngayon, hindi mo tinuloy yung dugtong dyan, Dahil sa mga ginagawa ninyo, baka sa sobrang buwisit at pikon sa inyo, ay mapilitan silang pasukin tayo. Exactly. Dahil sa mga fake news na pinapalabas ninyo, ang magiging resulta dito, ang China mapupuno ho. Kaya gigirahin tayo, mabuisit ng China sa atin. Hindi masakop tayo ng China. Hindi pinagbigyan mo ng katwiran ang China na gagawa sila ng hindi kaya-aya at gagawa sila ng hakbang upang sakupin ang Pilipinas. So nagkaroon ng pabor tuloy yung China. Kaya tama. Ikaw nang gusto nyong gulo, hanap ninyong gulo sa China, kayo yung pro-China. Kasi magiging Chinese tayo lahat. Di ba? Masakop na tayo ng China. O ano yun? Yun yung punto riyan. Alam mo, Llamas, andan mo kung tapang lang ang pinag-uusapan, mas matapang naman si Senator Idol Robin Padilla. Pumunta ka na ba sa West Philippines Ayan si Idol Robin Padilla pumunta alay ng huktakan, dakilang pandarag ang paglalaya, matapang na Okay na. Kumbinsido na kami ang pagkamakabayan ni Senator Idol Robin Padilla. Palakpakan natin si Idol. Ikaw, Llamas, ang tapang-tapang mo. Di ka man nakapunta sa West Philippines para kumanta ng ganyan. Wala kayong ginawa. Puro panggugulo lang kayo. Ang masaklap dito, ito. Dinamay pa si Mariel Rodriguez. Napuno na siguro itong si Idol Robin Padilla. Ay nakapaglabas ng hindi maganda. O ito, pakinggan natin si Llamas Kamas-Kamas. Sabi nga ni Mariel Padilla, walang gustong gawin si Robin kundi tumulong from day one. Ay, akala ko sasabihin mo hindi natin deserve. Yun yung gusto ko sasabihin. Kaya the Filipino people don't deserve him. Hindi na daw tatakbo because we don't deserve him. Alam mo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla. No? Dahil sa kanya, ay halos lahat ng artista na tumakbo last midterm election natalo. Kaya ang laki ng tulong niya, kailangan natin siyang pasalamatan na yung mga botante ay hindi na name recall lamang, hindi popularidad lamang ang magiging batayan ng kanilang pagboto. Dahil si Robin Hood number 1 yan nung tumakbo siya for the Senate. Ngayon, pupusta ko, hindi na siya number 1. Baka kaya hindi natatakbo. Posible. Baka na-realize niya sa kanyang data analytics na medyo delikado siya. Dahil lahat ng artista na tumakbo ay natalo. Kilala nyo lang kung sino yung mga yun, hindi mo nababanggitin. Dahil kanya tayo, nagtatrabaho yata dito yung sa istasyon na ito, yung isa ron Kaya hindi mo nababanggitin, Baka Wele Rebeliame, yung sinabi mo. Wele. Huwag na sabihin. Hindi na sabihin.
Gusto mo, initials na lang. Alam naman na nila yun. Alam nila. Bobo Ay, rin hindi si sabi ko Llamas, ito ah. Ay, hindi ba talaga? Akala ko kaibigan mo naman Ayan ni naman. election yun. Hindi, ano yun, siya ay nag-rent lang sa akin. Yun. Ano yan, si Willie Rebillame, yung pinatamaan niya dahil natalo. Pero kung luminya si Willie Rebillame, sa kay Tatay Digong, Duterte 10, panalo sana siya. Kaso nga lang, mali ka dyan, Llamas. Ito yung sagot po ni Idol Robin Padilla. Makinig ka, Llamas, oh. Noong 2016-2019, halos walang lumusot sa kandidato ninyo hanggang 2022. Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayanan nyong manalo. Tumakbo ka rin, Llamas. Alam ko tatakbo tong hinayupak na buplax na ito. Eh. Alam mo, Llamas, fake news ka. Anong sabi niya? Mga natatalo daw yung mga tumatakbong senador, wala daw nananalo noong election midterm. Tanganin, baka naman nakalimutan mo si Pinono, di ba? Si Lito Lapid nanalo, oh. Ay, sus ko, Ginoo. Nanalo si Lito Lapid, di ba artista yan? Artista man yan. Sa Batang Quiapo, diyan pa lang fake news ka na. Tapos hinahamon daw. Hinahamon niya si Idol Robin Padilla na hindi na daw mag-number 1. Wala namang problema pag hindi mag-number 1. At least mananalo pa rin, oh. Yan, lalong mananalo si Idol Robin Padilla. Hindi naman iniwan si Tatay Digong, Inday Sara. Kaya, tama si Idol Robin Padilla. Kayo nga eh. Na 8 diretso iniduro po kayo. Eh, malamang, pagdating sa 2028 election, diretso iniduro din kayo. Eh, ngayon man lang si Ma'am Aquino at saka si Kiko, kumapit lang naman yan eh. Bakit? Dahil nasama sa mikos-mikos ni George Garcia. Sinama ho sa pag-magic sarap. Anak ng kagwang. Eh. Kaya nagalit dyan si Idol Robin Padilla, oh. Gantihan din siya ni Idol Robin Padilla. Tingnan mo, ipagdadasal ko na magbago po kayo para kahit paano ay gumagandang lalaki naman po kayo. Putang inang swangit. Yan kasi, damay-damay nyo si opinion ng asawa lang naman yun eh. Tama naman, hindi deserve ninyo. Yung serbisyo ni Idol Robin Padilla, dahil kayong mga dilawan, ang tatangan ninyo, ang bububo ninyo. Ayan oh, sir. Bago ka daw, sir. Baka sakali, gumagandang lalaki ka pang hinayupa ka. Wala na, Senator Idol Robin Padilla, swangit na talaga yan. Mamatay yung swangit na yan. Mamatay siya. Mamatay siyang swangit. Mamatay siyang may airport. Tingnan mo. Alam mo kayong mga dilawan, nagkamali talaga kayo ng ginagawa. Kumampi pa kayo sa Palaos. Siyempre kasi makapangyarihan yung Palaos eh. Sino? Si Bungit eh. O ito, sabi nga ho dyan ni Sasrugando. Tingnan mo mga dilawan, pinklawan. Itong mga pinks, nagkamali sila ng ginawang nung nawasak ang Uniteam. Nang ginawa nung nawasak ang Uniteam. Ang malaking pagkakamali ng kakampinks is pumili sila ng side. Ang pinili pa nilang side, yung loser. Yung nauupos na nakandila. Tama naman eh. Wala kasi nakaupo sas eh. Presidente kaya. Galit sila sa mga Duterte, doon sila pinili nila si Bangag. Kasi hindi naman po pwede silang pipiliin nilang mga Duterte dahil pinupulbo sila ni Tatay Digong noong 2016. Hayaan mo na. Makatikim yan ng pagkatalo sa 2028 presidential election. Kaya ikaw, Chucky Claire, makukulong ka talaga.